guys, magandang araw. So today's video papakita ko sa inyo paano ako magkabit ng tint. So pagkapasok ko merong naka-line up kagad. Syempre imbis tirahin ng iba, titirahin na natin. So dito nga po pala sa New Zealand ay hindi kagaya ng Pilipinas at ng mga Middle East. Dahil ang mga kinakabitan lang po dito is yung mga gilid, tapos yung likod. Ayan lang po. Tapos, kadalasan na mga pinakakabitan is yung dalawang salamin sa harapan. Kasi yung mga ibang salamin dito, may mga kulay na parang smoke glass. Then yung front windshield talaga dito is hindi kinakabitan. Napaka-basic, di ba? Sana all! So yan, nakikita nyo niluluto ko. Wag nyo na ho palang pansinin yung katabi ko dyan. Yan yung katrabaho ko na si Demian. That's one of my mate here in New Zealand. Kasi gusto niyang matutong mag-tint. So tinitingnan niya lang ako. Nga po pala, merong nagtatanong sa amin kung hiring pa po ba kami or anong requirements ang mga kailangan para makapag-apply sa amin at anong agency. So, sasabihin ko po sa video na to. Bali, ang aming agency is Cyrus Global Incorporated. Located sila sa may Makati. Bali, makikita niyo po yung mismong page ng Cyrus Global dito sa screen. Then, ang mga qualification nila is unang-una, merong ang Certificate of Employment. Then, character referral letter template from your superior or manager or boss na magpapatunay ng duties and responsibility mo at yung experience mo. Then, payslip and police clearance. Sa mga ex-abroad nga po pala, kailangan ng police clearance galing sa pinanggalingan yung bansa. Then, NBI sa Pilipinas at yung medium of instruction sa eskwelahan. Then, Form 37. Kung sakaling nakapag-college ka naman po is TOR lang. Or high school graduate ka, diploma lang po. Kasi po ako first year high school lang kaya nangailangan ako ng medium of instruction and Form 137. Ito nga po pala mga sinasabi ko is base lang sa mga hinanap sa akin ni agency nung nag-apply ako. At ayan po ang mga hiningi sa akin ni agency. Tapos may nag-message nga po pala sa akin kung meron daw pong placement fee dito and processing fee. Ang masasagot ko po is wala ka pong babayaran. So, ang magiging gastos mo lang po dito is yung kilos, saka yung medical. Yung medical, worth 14,500. So, yun lang po. Tapos, may nag-comment nga po pala sa isang post ko kung magkano daw po yung rate ko dito sa New Zealand. Kung magkano yung sinasahod ko per month. So, sasagutin ko po din ngayon. Bali, ang sahod po namin dito sa New Zealand is per hour. Papakita ko po sa inyo yung visa ko. Yan po sa screen. Nakikita nyo po yung per hour ko na 29.66 per hour. Then mabalik nga po pala tayo sa ginagawa ko. So ayan, nakikita nyo. Tinabasan ko na siya. Then niluto at kinating. Kung mapapansin nyo yung salamin nakabaklas. Ganito po kasi sa New Zealand. Minsan yung mga kabitan ko, mga pintuan lang. At minsan naman kapag yung nakakabit sa salamin, nakakabit ako ng tuwan-tuwa ako. Kasi hindi ako mahihirapan. Kasi doon tayo sanay diba? So, balik na natin yung salamin. Yan, nimekos-mekos na natin yan, guys. Yan, kung napapansin nyo, nililinisan na natin. Bali, yung katabi ko nga pala dyan, yung ka-workmate ko. Huwag nyo na lang pansinin. So, paano? Kabitan ko na muna, guys. Balik ako na lang kayo mamaya. Good at something, never do it for free. Mad Flow Music. 005 Records. My jokes were bad. Ako pa din to yung sinabihan yung walang mararating. Tignan mo naman yung karmong dumating. Igat sa lieg ang hirap bitbitin. Ay bungan ng kung paano nyo malitin. Dati nyong tinatawanan ngayon ay patawa-tawa. Dati na walang-wala ngayon walang-wala ka. Kitang-kita naman, nakita lang ang nakita. Kung bakit ba gusto nyo ako ulit na makita. Sarap magmura, lalong-lalo na sa mukha mong malinamnam. So guys, finished product na tayo. Ayan, pinupunasan na lang natin. So, good luck sa mga gustong mag-apply sa amin. Paki-message lang yung agency namin na dito po sa video. Then, yung mga requirements is nakalakip din sa video na to. Pasilip ko lang po sa inyo yung finished product. Kala mo walang dumi pero may dumi yan. Kasi no one's perfect sa trabaho natin. So, yun lang. Paalam!